National Capital Region Police Office o NCRPO at nakakalat na rin ang pinagsanib na puwersa ng QCPD, EPD at SPD sa paligid ng lugar na pagdadausan ng programa bukas. Pagkait po, full attendance. In full attendance, all our units will be on standby sa kahit ano pong kailangan natin gawin para din sa ating activities tomorrow. Hanggang kaninang tanghali ay wala pa umanong inilalabas na permit to rally ang mga lokal na pamahalaan ng Mandaluyong, Quezon City at Pasig para bukas. Dahil dito, tanging sa mga Freedom Park lang gaya ng Quezon City Circle, maaaring magsagawa ng kilos protesta ang mga rallyista. Kung sakali po na hindi sila doon mag-assemble at sa may po sila mag-assemble. As long as hindi po sila maging sagama dun sa ating gagawin celebration and sa overall security ng ating celebration ay pagbayaan po natin sila. But still, of course, the regional director specifically ordered the observation of maximum tolerance para doon sa ating mga polis na nagbabantay para doon sa okasyon bukas. Muli ring ipinaalala ng mga otoridad na simula mamayang hating gabi hanggang bukas ng 1:00 ng hapon ay isasara para sa mga motorista ang buong EDSA northbound mula sa Boulevard hanggang Santolan para bigyang daan ang programa para sa EDSA 30. So malaking bagay po talaga na nakiko-operate yung ating mga commuters tomorrow at yung mga participants. Kung pwede po na planuin nilang maigit kung paano po sila pupunta ng EDSA para ma-manage natin yung traffic natin effectively. Mas magarbo naman ang magiging selebrasyon ng EDSA People Power bukas dahil sa paggamit ng iba't ibang air assets ng Philippine Air Force. Ayon sa Air Force, 2 FA-50S ang gagawa ng high-speed opener pass, 2 UH-1H ang magsasagawa ng flower drop o paghulog ng confetti at ilan pang air assets ang mag-flyby sa kasagsagan ng programa. Nympha Asuncion, News Team 13.